Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, December 25, Christmas Day 2024. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Experience namin ngayon lang talaga umulan eh. Maulang December 25. Dahil sa sama ng panahon, ilang pasyalan hindi masyadong nabisita. Habang landslides naranasan sa Quezon at Bicol. Relate ba kayo? Bilang ng mga Pinoy na umaasang magiging masaya ang Pasko, mas kaunti kumpara noong mga nakaraang taon. Matapos ang halos 15 taon, Mary Jane Veloso nagdiwang ng Pasko kasama ang pamilya. Every December 25 po, tuwing nandito po yung daddy namin, yung asawa ko po, ay sama-sama po kami talagang nanonood ng sine. Unang araw ng MMFF 2024, pinilahan ng mga manonood, mga tumabo sa takilya sa unang araw ng showing. Alamin! At hindi pa huhuli ngayong Pasko. Last Christmas dance ng Bini, viral sa social media. Magandang gabi pambungad sa ating newscast ngayong araw ng Pasko. Dahil sa sama ng panahon, kakaunti lang ang mga nagdaos ng Kapaskuhan sa ilang mga pangunahing pampublikong pasyalan sa Metro Manila. Sa Quezon Memorial Park sa Quezon City, iilang pamilya lang ang dumayo sa parke para magpasko. Ang balitang A to Z ni Ian Maghanoy. Lugi kung tutuusin ang sisig store na ito sa Quezon Memorial Circle ngayong araw ng Kapaskuhan. Hindi po masyadong malakas kasi umuulan po. May ilang pamilya na mas pinili pa ring mag-picnic kahit masama ang panahon, tiniis ang ulan at sumilong sa mga konkretong gazebo ng parke. Umulan umaraw. Kailangan, experience namin ngayon lang talaga umulan eh. Dati naman eh, madalas talaga magandang panahon eh. Ngayon lang, first time. Kahit maulan. Kasi po dito po talaga yung pinaka-paborito naming pasyalan. Nung maliliit pa sila. Pag nandun po kasi sa mall, ang daming tao, mas maganda po dito kasi nakakapaglakad-lakad po. Ang dating hindi mahulugang karayom na Quezon City Memorial Circle tuwing December 25 o araw ng Kapaskuhan, ngayon ay hindi masyadong tinao dahil sa sungit ng panahon. Gayunpaman, tuloy ang buhay para sa ilan na kailangan kumayod para sa kanilang pamilya. Bilang may baby na months old pa lang, syempre nag-aalala din po. Lalo na pag baby, di ba sir, masilan po yun. So, nag-aalala din po at the same time, pero sabi nga po is tawag nga po ng tungkulin, tawag ng trabaho, wala po kaming choice. Ayon sa pamunuan ng parke, nasa humigit 1,000 katao lamang ang bumisita sa Quezon Memorial Circle ngayong Kapaskuhan. Higit na sobrang baba ito kumpara sa naitala noong nakaraang taon kung saan mahigit 60,000 ang nagdagsaan. Bagamat meron pa rin naman pumupunta, yung mga karating nating mga city at probinsya na nandito, pinapasok pa rin naman natin, pinagamit pa rin naman natin yung mga gazebo, yung may masisilungan. Pero yung nga po, malaking epekto po yung panahon ngayon. And then pangalawa rin po, under rehabilitation yung circle po. Gayunpaman, inaasahan pa rin ang dagsa ng mga bibisita sa parke sa New Year's Eve, lalo na kung bubuksan ng libreng concert ng mga OPM artists na sasalubong sa 2025. Una nang sinabi ng Pag-asa na bunsod ng hanging amihan at shearline ang maulang Pasko ngayong taon na nakakaapekto sa Central Luzon, Bicol, Calabarzon, Mimaropa at Metro Manila. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Sa kabilang banda, hindi naman napigilan ng maghapong ulan ang dagsa ng mga namamasyal sa Manila Zoo sa Manila City ngayong Pasko. Patok nga ang zoo bilang budget-friendly na pasyalan. Sa entrance fee na 150 pesos para sa mga residente ng Maynila at 300 pesos para sa iba, makakaikot na sa pasyalan para makita ang iba't ibang hayop. Panalo ang lion at tiger bilang crowd favorites, habang natuwa rin ng bata matanda sa crocodile, capybara, ang pinakamalaking rodent sa mundo, at maging sa mga tortoise. Para sa mga mas relax na experience, meron ding butterfly garden na puno ng samut-saring paru-paro na tsaka may enjoy ng buong pamilya.
Bukod sa mga hayop, dinarayo rin ang fountain at lagoon ng zoo. Bukas ang Manila Zoo ngayong December 25 maging sa January 1 mula alas 11 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, habang 9 a.m. to 6 p.m. naman sa December 31 at mga regular na araw. Kasi 'di ba ang Christmas is for kids naman. So, yung mga bata, bigyan na lang natin ng chance para makita nila yung mga gusto nila. Gaya nito yung baby namin, gusto niya ng mga animals. Binati ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Pilipino ng maligayang Pasko at pinaalalahan ng hindi kailangang magarbo ang pagdiriwang upang maging masaya. Sa kanyang video message kasama ang pamilya, hinimok ng Pangulo ang publiko na mag-bonding kasama ang mga mahal sa buhay at mga kaibigan sa pamamagitan ng pagbisita sa mga lokal na destinasyon, pag-enjoy sa mga Christmas attractions at pagsisimba. Nakiramay din si PBBM sa mga biktima ng 6 na bagyong nanala sa kamakailan at inutusan ng mga ahensya ng pamahalaan na iwasan ang magarbo at magastos na holiday parties. Hinihikayat din niya ang mga Pilipino na pagnilayan ng diwa ng Pasko, ang pagmamahalan, pagbibigayan at pagpapalaganap ng kapayapaan. Paskong Pilipino ay ang pinakamasayang Pasko sa buong mundo. Kaya naman, sa kabila ng anumang pagsubok o pinagdadaanan, hindi may aalis sa atin ang magdiwang. Simple man ang pamamaraan. Mas kakaunti ang bilang ng mga Pinoy na umaasang magiging masaya ang panahon ng Pasko ngayong taon. Sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations, bumaba sa 65% ang bahagdan ng mga Pilipinong nakikitang magiging masaya ang kanilang Pasko. Kumpara yan sa 73% na naitala noong 2023 at 2022. Halos kapantay ito ng bilang ng survey noong 2021 kasabay ng panahon ng pandemya. Dagdag pa sa survey, 10% ng mga Pilipino ang nagsasabing, malungkot ang kanilang Pasko, habang 26% naman ang umaming walang inaasahan ngayong Pasko. Sa tanong kung ano ang pinasasalamatan ngayong taon, nanguna sa mga Pilipino ang mabuting kalusugan na 47%, na sinundan ng pamilya at buhay. Bagamat bumaba ang saya sa Pasko kumpara sa nakaraang taon, nananatili namang positibo ang pananaw ng marami sa gitna ng hamon ng panahon. Nagbabayanihan ang mga residente sa Marinduque ngayong araw ng Pasko para hanapin ang isang babaeng nawawala matapos tangayin ng baha ang sinasakyan niyang kotse. Pinag-iingat naman ng mga motorista na bibiyahe sa Quezon at Bicol. Ilang lansangan kasi ang napinsala dulot ng pag-uulan. Narito ang ating balitang A to Z. Naging abala hindi sa pagbubukas ng regalo ang ilang residente sa Santa Cruz, Marinduque ngayong December 25. Sa halip, nagbayanihan sila para hanapin ang kababayang nawawala. Ito'y matapos tangayin ng rumaragasang baha ang sinasakyan nitong kotse habang tumatawid sa isang spillway. Nagsanib puwersa ang Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at iba pang volunteer sa paghahanap sa residenteng kinilala sa pangalang Rowena at umaasang matatagpuan pa itong buhay. Samantala, ilang lansangan naman sa probinsya ng Quezon ang hindi na madaanan dahil sa patuloy na pagbuhos ng malalakas na ulan. Sa Infanta, Quezon, natabunan ng lupa mula sa landslide ang Marilake Road sa bahagi ng Barangay Magsaysay. Sa Barangay Bayongon, Bataan sa Sampaloc, Lucban Road naman, nasira ang mismong daanan habang humambalang rin ang mga nagsitumbahang mga puno. Sa bahagi naman ng Bicol, not passable na rin sa anumang uri ng sasakyan ang Maharlika Highway mula yan sa Santa Elena patungo ng Daet, Camarines Norte dahil rin sa landslide. Habang sa Lupi, Camarines Sur naman, ibinahagi ng vlogger na Katambay Bicol ang bumagsak na ginagawang Andaya Highway sa bahagi ng Barangay Kabutagan dulot pa rin ng magdamag na pag-uulan. Paalala ng mga otoridad, sa kabila ng kasiyahan at excitement ngayong holiday season, iba yung pag-iingat pa rin ang pairalin lalo na sa pagbibiyahe sa daan. Nagbabala rin ang FIVOC sa mga residente sa paligid ng Mayon Volcano sa posibleng lahar flow ngayong tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan.
Maulang Pasko ang sumalubong sa malaking bahagi ng Luzon bunsod ng shear line. Ayon sa Pag-asa, ang shear line o yung salubungan ng malamig na hangin galing northeast at mainit na hangin mula silangan ang nakaapekto ngayon sa central at southern Luzon. Asahan pa rin po ang shear line na magdadala ng maulap na papawirin at isolated na mga thunderstorm sa Metro Manila, Central Luzon, Mimaropa, gayon din sa Calabarzon, Bicol Region at Eastern Visayas. Samantala, ang Intertropical Convergence Zone naman ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Mindanao. Magdadala rin ito ng maulap na papawirin, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Soxargen. Amihan o Northeast Monsoon naman na maulap na papawirin at pag-ulan ang mararanasan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Kaya po, pinag-iingat ang lahat sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Asahan pa rin ang epekto ng shear line hanggang sa mga susunod na araw. Wala namang namomonitor na anumang weather system ang Pag-asa o namumuong bagyo sa loob o sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Kahit Pasko, nakaalerto pa rin ang PHIVOLCS at mga lokal na pamahalaan matapos muling magbuga ng abo ang bulkang Canlaon. Naobserbahan ang ash emission mula alas 3:30 hanggang alas 4:30 ng hapon ayon sa PHIVOLCS. Umabot ng 300 metro ang kulay abong pluma mula sa bungangan ng bulkan. Nagpaplano na ang Office of Civil Defense ng 10th City sa Himamaylan City bilang paghahandayan sakaling lumala pa ang sitwasyon sa mga susunod na araw. Sa kasalukuyan, nasa alert level 3 ang bulkan. Bagamat posible itong manatili sa ganitong estado, may banta pa rin ng lava flow o di kaya posibleng pagputok nito. Kaya po, iba yung pag-iingat ang kailangan. Handang ipagtanggol ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang anak na si Vice President Inday Sara Duterte sa harap ng mga impeachment complaints laban sa kanya. Ayon kay VP Sara, nagboluntaryo ang kanyang ama bilang kanyang abogado sa mga kinakaharap na usaping legal at iba pang kaso. Matatandaang 3 impeachment complaints na ang kinakaharap ng Vice Presidente. Ang pinakahuli, inihain ng mga pari, religious groups at mga abogado noong nakaraang linggo. Sa ngayon, naghihintay na lang anya sila ng opisyal na kopya ng mga reklamo mula sa House of Representatives. Matapos nga ang halos 15 taon, nakasama na ni Mary Jane Veloso para magdiwang ng Pasko ang kanyang pamilya sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ito ang ikalawang beses na nabisita ng pamilya si Mary Jane sa correctional mula nang makabalik ito sa Pilipinas. Ayon sa ina ni Mary Jane, nakiisa ang halos lahat ng miyembro ng pamilya para ipagdiwang ang Pasko ng magkakasama. Inihanda rin nila ang paboritong pagkain ni Mary Jane. Masaya-masaya kaming lahat. At sa 15 taon, ito na, makakasama namin ang Pasko. Mga kapatid niya, tita, tito, at saka mga pamangkin niya, yun ang makakasama. Samantala, masayang Christmas reunion rin ang naranasan ng 196 persons deprived of liberty mula Correctional Institution for Women sa Mandaluyong matapos makasama ang kanilang mga mahal sa buhay na nakapiit naman sa National Bilibid Prison. Sa programang inulunsad ng Bureau of Corrections, pinahintulutan ng holiday visits para sa mga PDL sa lahat ng security levels mula minimum hanggang maximum. Ayon kay Bucor Chief Gregorio Catapang Jr., mahalaga ang makataong serbisyo kahit sa mga nabawasan na ng sintensya. Tatagal ang holiday visit sa Bilibid hanggang December 28. Patuloy na magbibigay ng pagkain ang Walang Gutom Kitchen ng DSWD kahit sa mga holiday maliban sa araw ng Pasko at Bagong Taon. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, bukas po ang kitchen sa December 24, 30 at 31, pati na rin sa regular na mga araw mula December 26 hanggang 29. Habang isasara naman ito ngayong araw, December 25, at sa mismong
January 1. Bukod sa mga pamilyang nasa kalye, naglalayong tulungan ng walang gutom kitchen ang mga nakararanas ng hindi inaasahang gutom. Nagsimula ang naturang kusina noong December 15 at nag-aalok ng mga masusustansyang pagkain mula sa mga donasyong surplus food o sobra ng mga hotel, restaurant at organisasyon. Tiniyak naman ni Dumlao na ang mga pagkain ay hindi pagpag, kundi sariwa, masarap at masustansya. Tila nagdiriwang din ng Pasko ang Kalawakan. Sa mga bagong imahe kasi mula sa NASA, makikita ang mga bituin na tila cosmic Christmas decors. Animoy holiday wreath ang hugis ng isang star cluster na naispatan ng James Webb Space Telescope at Chandra X-ray Observatory, mahigit 200,000 light years mula sa Earth. Makukulay na batang tala o young stars, edad 1 hanggang 5 milyong taon ang bumubuo rito. Bukod sa wreath, nakuha rin ang bagong imahe ng NGC 2264 o mas kilala bilang Christmas Tree Cluster. Ang kumpol ng berdeng tala na nasa loob mismo ng Milky Way Galaxy ay may layong 2,500 light years mula sa atin. Kaya naman, tila kumpleto ang cosmic Christmas tree dahil sa festive colors na parang mga Christmas lights sa kalangitan. Abangan sa aming pagbabalik. Naku, maraming makaka-relate dito. Taas kamay. Ilang Pinoy mas pinipiling pumasok sa trabaho kahit Pasko para maging praktikal at samantalahin ang double pay. At unang araw ng Metro Manila Film Festival 2024, pinilahan ng mga manonood. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Hindi pa man nagbabagong taon, umabot na sa 43 ang naitalang sugatan dahil sa paputok mula December 22 ayon sa datos ng Department of Health. 18 ang nadagdag ngayong araw lang December 25, pero higit na mas mababa ito kumpara sa 28 kaso sa kaparehong araw nung nakaraang taon. Sa 43 biktima, 34 sa mga ito ay nasa 19 pababa ang edad at 9 na individual naman ang nasugatan, edad 20 pataas. Karamihan sa mga biktima, mga lalaki. Ayon din sa DOH, 86% sa mga kasong ito ay dulot ng ilegal na paputok. Sa kabila nito, muling nagpaalala ang ahensya na iwasan ang paggamit ng paputok at gumamit na lang ng tambol, torotot at iba pang ligtas na pampaingay sa pagdiriwang ng bagong taon. Inaresto ng PNP Anti-Cybercrime Group ang 2 estudyante matapos ang isinagawang entrapment operation dahil sa pagbebenta ng mga iligal na paputok online sa Maynila. Ayon kay PNP, ACG spokesperson Police Lieutenant Wallen Arancilio, nagpanggap na bibili ang mga tauhan ng ACG ng mga paputok sa halagang 6,000 pesos. Agad na inaresto ng mga pulis ang 2 nang magkita na sana sila para i-deliver ang mga iligal na kontrabando. Nakumpiska sa mga suspect ang 10 pirasong King Kong, 4 na tuna at kabase fireworks. Samantala, maharap ang mga ito sa patong-patong na reklamo. Ito po ay violation sa Republic Act 7183, also known as the Act Regulating the Sale, Manufacture, Distribution, and Use of Firecrackers and Pyrotechnic Devices in relation to Section 6 of RA 10175 or otherwise known as Cybercrime Prevention Act of 2012. Ang magiging penalty po nila ay mas mabigat kumpara dun sa traditional crime since ginamitan po ito ng ICT or Information and Communication Technology. Habang nagdiriwang ng Pasko ang maraming Pinoy, may mga kababayan tayong mas pinipiling pumasok sa trabaho. Ang dahilan upang samantalahin ang holiday pay.
Ayon sa isang ekonomista, normal na ito dahil sa kagustuhang kumita ng mas malaki sa gitna yan ng mataas na presyo ng mga bilihin. Si Kim Salinas, may balitang A to Z. Hindi na bago kay Shirley ang pumasok tuwing holiday kabilang ang araw ng Pasko. Aniya, mas malaki ang insentibo kapag pumasok siya ng holiday. Mas gugustuhin namin na pumasok kasi nga double pay. Doon lang po kami bumabawi kasi holiday po. Ngayong December 25, naabutan namin siyang naghahanda sa kanyang pasok bilang housekeeper sa isang BPO company. Sa taas po ng bilihin ngayon, kailangan talaga namin bumawi. Lalo na pag may mga bills, di ba? Kulang pa po yung kinikita talaga namin. So, masaya kami kapag may mga double pay. Kaya po din gusto namin pumasok. Ganito rin ang sitwasyon ng restaurant staff na si Maybel na unang Paskong hindi nagdiwang kasama ang kanyang pamilya dahil mas piniling pumasok sa trabaho. Medyo hirap din po yung family ko na sila lang po ng parents ko yung nagkakatuwang po para ma-survive kami. And nursing student din po ako, so medyo may kahirapan din po na i-balance po yung ACADS ko and yung sa work din po. So ayun po, sacrificial po talaga. Kaya kahit hirap sa pag-aaral ay diretso kayod pa rin si Maybel. Handa ko pong i-sacrifice even yung personal na oras ko po para po sana sa sarili ko na ma-enjoy ko na po siya. Ang ginagawa ko po is para pa rin po sa pamilya ko kasi despite po ng mga syempre nangyayari na kahirapan po, ang iisipin pa rin pa naman po natin yung mga mahal natin sa buhay. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricaport, hindi nakagugulat ang ganitong gawi dahil sa hirap ng buhay ngayon, bunsod ng mataas na inflation rate sa loob ng nagdaang 3 taon. With sa practicality, we have bills to pay. We really have to work harder, no? Kasi nga dahil cost of living tumaas. No choice but to really maximize also yung earning capability nila, opportunity to earn. Aniya, bukod sa nakapangihinayang ang double pay, mas mapapagastos kung makikipagsabayan sa holiday rush. Mahirap pakipagsabayan eh. Lalo na kung, di ba, sabay-sabay umuwi, no? Mahal yung pamasahe, matraffic, mapaland yan, mapa-air, no? Sa aeroplano or sa dagat. Tapos yung mga bakasyon, ganun. Parang ano rin, parang may holiday rush. Paliwanag niya, handa ang maraming Pinoy na i-adjust ang mga nakagisnang tradisyon upang maitaguyod ang buhay sa gitna ng pagdiriwang ng Kapaskuhan. Para sa Balitang A to Z ngayong Pasko 2024, Kim Salinas. Pinuksan ni Pope Francis ang tinaguriang Holy Door ng St. Peter's Basilica isang araw bago ang Pasko. Hudyat yan ng pagsisimula ng Jubilee Year ng Simbahang Katoliko, inaasahang dadayuhin ng mahigit 30 milyong pilgrims sa Roma. Sa kanyang homilya, muling nanawagan ng Santo Papa para sa mga biktima ng digmaan at pinaalala ang epekto nito sa maraming apektadong individual. Kamakailan binatikos din ni Pope Francis ang mga pambobombang nagaganap sa Gaza. Nananawagan din siya para sa pag-asa at hustisya, lalo na para sa mahihirap na bansa na nalulubog sa utang, pangangalaga sa kalikasan at mga naaabuso. Samantala, bubuksan din sa mga susunod na araw ang iba pang pintuan sa iba pang basilika sa Roma at mga simbahan sa buong mundo. Ginaganap tuwing ika-25 taon ng Jubilee para alalahanin ang pagninilay at pagpapatawad. Balita sa ibayong dagat, 29 ang nakaligtas matapos bumagsak at magliyab ang isang eroplano malapit sa Aktau, Kazakhstan. Ayon sa Kazakh Ministry of Emergency Situations, nasunog ang Azerbaijan Airlines Flight J28243 matapos ang emergency landing 3 kilometro mula sa Aktau. Batay sa paunang investigasyon, posibleng bird strike o natamaan na ibon ang dahilan ng emergency landing. Kita sa video ang insidente, ang eroplano na paikot-ikot bago bumagsak at sumiklab. Nakita pang lumabas ang mga sugatang pasahero mula sa nasirang aircraft. Patuloy naman ang search and rescue operation para sa iba pang pasahero. Mahaba ang
ang pila sa mga sinehan ngayong Kapaskuhan kasabay ng unang araw ng 50th Metro Manila Film Festival. Mapapamilya o magbabarkada man, dumagsa sa mga sinehan para mapanood ang kanilang sinusuportahang artista at pelikula. Ang balitang A to Z, hatid ni Naomi Almojano. Kanya-kanyang bitbit ng popcorn at tickets ang mga bata, matatanda, magkakapamilya o magkakaibigan. Tutok kasi ngayon ang lahat sa mga sinehan para saksihan at suportahan ang pelikulang Pilipino na bahagi ng selebrasyon ng 50th Metro Manila Film Festival. Sa SM Cinema Mega Mall sa Ortigas, excited ang lahat ng manonood para sa kanilang mga iniidolong artista sa big screen. Hindi mawawala sa selebrasyon ng Pasko ng mga Pilipino ang panonood ng mga pelikulang kasali sa Metro Manila Film Festival tuwing sasapit ang December 25. Kaya sa pagbubukas ng mga mall ngayong Kapaskuhan, pila sa mga sinehan ang bumungad. Ang mga manonood kahit puyat mula sa pag-aantay ng alas 12 ng umaga para sa Noche Buena, tiyaga-tiyaga sa pagpila makanood lang ng kanilang gustong pelikula. Ang mag-inang Hana at Flora, emosyonal na lumabas ng sinehan matapos mapanood ang Green Bones ni na Dennis Trillo at Ruru Madrid. Naalala raw kasi nila ang kanilang yumaong mahal sa buhay kung saan suot pa nila ang kwintas na pinaglalagyan ng Green Bones nito. Yung pinanood po namin ay Green Bone kasi nakaka-relate po kami sa sa lola po namin. Suot namin yung green bone ng lola namin. Yung nanay ko kasi, kamamatay lang this year, April 27. Tapos, yung sabi dun sa cremation, hintayin natin kung anong ang resulta ng bone, kung may green or wala. Nung lumabas yung kanyang bone, ang dami siyang green. Kaya naging interesado din akong panoorin yung Green Bone. Naging tradisyon naman na ng Pamilya Palmes ang panonood ng pelikula sa MMFF tuwing Pasko dahil ito na raw ang nagsisilbi nilang family bonding. Every December 25 po, tuwing nandito po yung daddy namin, yung asawa ko po, ay sama-sama po kami talagang nanonood ng sine. Siyempre, yung idol namin, si Vice Ganda, the breadwinner. Kasi yung mga anak ko ay idol po nila si Vice Ganda. Espesyal din kung maituturing ang panonood nila ng sine ngayong Pasko. Lalo pat 2 araw na lang balik abroad na ang asawa ni Erma. Kaya relate much ang asawa niya sa istorya ng And the Breadwinner Is ni Vice Ganda dahil isa rin siyang OFW at breadwinner. Sa pamilya namin, ako yung pinaka-breadwinner also sa pamilya namin. Breadwinner, ikaw talaga yung para sa akin na inasa ng isang pamilya. Ang batang si Anika naman, tinuturing na pamasko ang libreng cinema admission at excited na siyang mapanood ang ama niyang bahagi ng cast ng Green Bones. Pwede naman po daw yung mga cast ng Green Bones at libre naman daw po yun. Iba-iba ang dahilan ng panonood ng sine ng pamilyang Pinoy tuwing December 25. Yung iba drama ang hanap, yung iba horror o action, habang yung iba naman kilig at kakaibang istorya ang gusto. Idagdag pa ang abot kayang presyo ng bawat palabas. Sa sinihan ng SM Mega Mall, 7 MMFF entries ang pwedeng mapanood, kung saan 392 pesos ang ticket ng Uninvited, Espantajo, The Kingdom at Hold Me Close. 402 pesos naman ang And the Breadwinner Is at Green Bones, habang 592 ang ticket ng My Future You. Kaya sa mga hindi pa nakakanood o di kaya na may ayaw sumabay sa dagsa ng manonood ngayong Kapaskuhan, don't worry. Dahil hanggang January 7, 2025 pa mapapanood sa mga sinihan nationwide ang 10 MMFF entries. Para sa balitang A to Z ngayong Pasko 2024, Naomi Almojano. Susunod, hindi talaga papaawat kahit Pasko. Last Christmas dance ng Bini viral ngayon sa social media. At panoorin ang hatid na good vibes sa pakulong regalo ni Girl sa kanyang live-in partner. Ano kaya yan? Manatiling nakatutok, magbabalik ang Balitang A to Z. Ngayong
araw ng Pasko, hindi pa tapos ang bigayan ng regalo dahil ang Nation's girl group na BINI may Christmas presentation para sa Blooms. At BTS J-Hope may Christmas greetings din sa ARMYs. Makichika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Yan ang masayang pamaskong handog ng Nation's girl group na BINI sa kanilang fans ngayong Kapaskuhan. Sa Instagram, ibinahagi ng BINI ang isang clip kung saan makikita ang nakakaaliw na pagsayaw nito ng Ariana Grande's version na Last Christmas. Dahil dyan, agad umani ng mahigit 7 million views ang nasabing dance video sa TikTok. Magkakaroon ng BINI ng World Tour sa 2025 na sisimulan sa Philippine Arena sa February 15. Samantala, may Christmas greetings ang BTS member na si J-Hope para sa lahat ng ARMYs. Sa Instagram, makikita ang snaps ni J-Hope wearing his red sweater and Santa's hat. Pasok sa peg ng holiday season at may kalakip na mensahe sa kanyang caption na Happy Holidays. Matatandaang nakumpleto ni J-Hope ang kanyang military service nito lamang Oktubre at nagkaroon rin ito ng solo documentary na J-Hope in the Box na ipinilabas sa Disney noong nakaraang February 2024. Talagang merry ang Christmas! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Nagbukasan na ng mga regalo ngayong Pasko, pero ang tanong, merry ba ang Christmas sa Christmas gift na natanggap mo? Itong ka-A to Z natin mula sa Kapas Tarlac, naghatid ng good vibes sa pakulong regalo sa kanyang partner. Kung bakit, panoorin. May dahil nawala yung cellphone mo, bibigyan kitang bago. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong araw ng Pasko ay mula sa isang religious leader na si Russell Nelson. Ang sabi niya, isinilang si Jesucristo para pagpalain ang buong sangkatauhan sa nakaraan, sa kasalukuyan, maging sa hinaharap. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Well, ang bilis po natapos ng Pasko, pero abangers naman ang lahat para salubungin ang bagong taon. Ilang araw nga ba? 7 days na lang po. Hala, 2025 na. Ako po si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi at Merry Christmas, Pilipinas!